ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka Bangag tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po. Pangsagot lang po dun sa mga nagsasabi na hindi po siya totoong naaresto. Kayo naman po, nung nabuhay ho si Kristo, nagduda-duda ang tao na hindi siya nabuhay, hindi siya nagbalik muli. Pero okay, the doubting Thomases in us. May rule ho kasi sila, no? Na sa European Union, may data privacy po. So, wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Okay? Paano po natin haharapin yung mga nagpapakalat ng impormasyon na nagsasabing hindi totoo yung sinabi ng mismo ni Pangulong Marcos, katulad ng sinabi ni former presidential spokesperson Harry Roque? Ang pinakamahirap po kasi patunayan at mahirap din paano yung hindi ko nakita. Paano patutunayan yung wala dito? Diba? Paano mo rin patutunayan yung naririto ako? Diba? Proving a negative fact, diba? Is really difficult, no? Pwede ka magsalita na magsalita. Ang tanong, paano papanagot against fake news, diba? Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? May we know how come wala pa pong inilalabas na photos and video of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Ano po ang balak ng palasyo since tinatarget nyo yung mga nagkakalat ng mga fake news na kasuhan? Hindi kailangan mag-utos ng Pangulo sa NBI, sa PNP, o sa anumang investigating bodies patungkol sa fake news. Kapag nakita po nila at alam nila na fake news ang pinapakalat, kailangan lamang po itong imbestigahan. Oplan contra fake news. This shall create a rapid response system to counter the spread of this information. This supports our efforts to report facts and to have facts and truth reported. We combat fake news and disinformation. Magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. When Zaldico was, we have to be careful with the nomenclature. It's not arrested. When he was found, diba, sa Czech Republic, the Czech government notified the Philippines. So let's do away with the word arrest, no? So away with the word arrest because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him. Right? And the Czech Republic cannot lawfully arrest Zaldico because, of course, wala naman siya outstanding warrant dun eh. The warrant exists here in the Philippines.